Chapter 10. Finale. Mas lalong humanga ang mga magulang ni Isay sa katayuan nilang mag-asawa. Ngayon dahil may dalawang katulong pa mga to. Kumain na muna kayo at pakalalamig na ang mga pagkain natin. Alok ni Isay. Nagpalingaling nga mga magulang niya habang nagtungo sila sa kusina. Sobra silang namangha dahil halos ang mga kagamitan nila sa loob ng bahay ay mga mamahalin. Anak, ang saya ko para sa inyo. Sambit na kanyang ina. Salamat ma. Bawat binigay ng mga magulang ni Marcel iniingatan ko at pinapahalagahan. Tulad ng mga pangaral mo sa amin ni ate noon. Mabuti naman kung ganun anak. Hanggang sa nagsiupo na sila at nagsimulang kumain. Masaya nilang pinagsaluhan ng mga pagkaing nakahanda sa pagkainan. Lalo na't mga masasarap na pagkain ang pinapahanda ni Marcel. Habang kumakain sila ay nasa tabi naman nila Isay at Marcel ang kanilang dalawang anak. Na tila sinasabay nila to pagdating sa oras ng kainan. Kaya mas lalong humahanga ang kanyang mga magulang sapagkat pinakita nila mag-asawa ang tamang pag-aaruga sa kanilang mga anak na hindi inaasa sa mga katulong. Anak, kahit ba dito sa bahay niyo ikaw ang nag-aalaga sa mga bata? Tanong ng kanyang ama. Opo pa, ngayong hindi pa ako nagtatrabaho ako muna ang nag-aaruga sa kanila. Pero kapag magtrabaho na ako, kukuha na kami na mag-aalaga sa kanila. Tugon ni Isay. Ako na lang mag-aalaga sa kanila Isay para may trabaho naman ako at matustusan ko ang pangangailangan ng aking anak. Sabat ni Jenny. Ate, wala ka bang balak na tapusin ang iyong pag-aaral? Tanong ni Isay at napatingin naman ng kanyang ate sa mga magulang nila. Ayun na kasi ako pag-aralin ni na mama at ni Papa Isay. Nakayukong tugon nito. Hindi bali ate, ako po ang magpapaaral sa'yo para naman makakuha ka ng magandang trabaho. Sayang kasi 2 taon na lang ang kulang mo. Babe, yung kondo pwedeng tumira si ate doon. Mungkahin ni Marcel. Sigurado ka babe? Masayang tugon ni Isay. Oo naman babe. Ate narinig mo yun ha? Nakangiti niyang tanong sa kapatid. Ngumati ang kapatid niya at sabay tingin sa kanyang mga magulang na tila hinihingi ang pagsangay nila. Kung yan ang makabubuti papayag kami Jen. Pero siguraduhin mo lang na hindi ka na muling magkakamali. At dadang wag mong bigyan ng kahiyan ng iyong kapatid ha? Tura ng kanyang ina. Opo, mahapangako. Tugon ng kanyang ate. Sumapit ang unang kaarawan ng kanilang kambal at ginanap ito sa kanilang tahanan mismo. Kompleto ang 2 pamilya ni Isay at Marcel. Yun ang kanunahan nilang pagtatagpo at naging maayos naman ng lahat. Isay, anong oras ba uuwi si Marcel? Seryosong tanong ng kanyang biyanang babae. Hindi ko alam mama pero ang sabi niya uuwi siya ng maaga. Tawagan mo kaya Isay kasi para akong kinakabahan eh. Anang ina ni Marcel. Akala ko ako lang ang nakaramdam mama. Kinabahan rin kasi ako pero isasantabi ko lang baka kasi sobrang excited lang ako sa birthday ng mga bata. Tugon niya at maya-maya pa ipatakbong kinuha niya ang phone sa kusina para tawagin ang asawa na kasalukuyan pang naka-duty. Hi babe, boses ni Marcel sa kabilang linya. Babe, nasan ka na? Pagkaalalang tanong niya. Babe, dito pa ako sa ospital, meron pa kaming pasyente na ooperahan. Babe, magsimula na kayo dyan sa bahay at hahabol na lang ako. Tura ni Marcel at naintindihan naman siya nito. Okay, pero sikapin mo makahabol ka ha? Malungkot niyang sabi. Ewan ba ni Isay kung bakit gano'n na lang ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun? Oo, pangako. I love you babe. Sambit ni Marcel. I love you too babe. Habang patuloy ang selebrasyon sa tahanan ni Isay ay patuloy rin ang ginagawang operasyon ni Marcel sa isang pasyente. Pawisan nito habang minabuti na matapos agad ang kanilang ginagawa. Sapagkat gusto niyang makahabol sa unang kaarawan ng kanilang mga anak. Si Isay na may sobrang ang kabang nararamdaman ng mga sandaling yun. Nang isip nito hindi maalis-alis sa kanyang asawa. Anak, may problema ka ba? Tanong ng kaniyang ama sapagkat napansin nitong naging balisa ang kanyang bunsong anak. Pa, sobra kasi akong kinakabahan. Iniisip ko ang aking asawa. Tugon niya. Anak, paparating na siguro yun. Asikasuhin mo na lang muna ang aking mga apo. Tura ng ama niya upang ilihis ang isip ng kanyang anak. At maya-maya pa inagring ang phone ni Isay at dali-dali niya tong sinagot dahil ang asawa niyang tumawag. Hello babe. Masiglang sagot ni Isay sa kabilang linya. Babe, pasensya ka na dahil katatapos lang namin pero on the way na ako. Makahabol pa ba ako? Oo naman babe. Okay, coming na ako babe. Salamat, mag-ingat ka sa pag-drive ha. I love you so much. Saan ni Isay? I love you too babe.
Hanggang sa natapos ang kanilang pag-uusap at nagpatuloy sa pagmamaneho si Marcel. Ngunit nagtaka siya dahil hindi kumapit ang preno ng sasakyan niya. Napasigaw siya at kasabay noon yung malakas sa pagkabunggo ng sasakyan nito at yupo-yupito. Buhay pa to! Tulungan natin! Sigaw ng isang lalaki na nagmagandang loob. Dali-dali nilang inilabas ang katawan ni Marcel mula sa loob ng kanyang sasakyan at tinulungan nila tong buhatin. Di na sila naghihintay na may darating na ambulansya at kusa na nila tong sinugod sa ospital. Hay! Papasigaw ni Isay nang biglang nahulog ang hawak niyang baso. Ano nangyari, Isay? Tanong ng kanyang biyanang babae at lumapit na rin ng mga magulang niya. Ewan ko mama, bigla na lang nahulog at sobra akong kinabahan. Si Marcel mama. Dali-dali namang kumuha ng tubig ang kanyang ama dahil napansin niya ang pamumutla niya. Agad tumawag ang daddy ni Marcel ngunit walang sumasagot kaya bigla tong kinabahan. Anak, uminom ka muna ng tubig. Sabay abot ng kanyang ama na puno sa pag-aalala. Paulit-ulit na tumawag ng ama ni Marcel ngunit wala pa ring sumasagot. Ayaw sumagot ni Marcel. Mas lalong lumakas ang kanilang takot para dito. Dad, kausap ko lang siya kanina at pauwi na raw siya. Umahagulhol na si Isay at takot na takot para sa kanyang asawa. Muling tinawagan ng kanyang biyanang lalaki ang asawa ngunit ganun pa rin, hindi ito sumasagot. Lalabas na sana ang ama ni Marcel at ang ama ni Isay upang hanapin si Marcel. Ngunit biglang nagring ang phone ni Mr. Gomez. Si Marcel. Bulalas ang ama ni Marcel at dali-daling sinagot ang tawag ng anak. Hello anak? Sir, isa po akong pulis. Itanong ko lang kung kaano-ano niyong may-ari nitong phone. Pahayag ng pulis at narinig iyon nilang lahat dahil naka-loudspeaker to. Ama niya ako, kinakabang sagot ng kanyang biyanang lalaki. Sir, kinalulungkot kong sabihin sa inyo na naaksidente po ang inyong anak at sinugod siya ngayon sa ospital. Yung mga tao nagdala sa kanya at itong phone na iwan sa loob ng sasakyan. Marcel! Marcel! Sigaw ni Isay at halos mabaliw si Isay sa kanyang naririnig. Sir, saan daw dinala ang aming anak? Luha ang tanong naman nito. Hindi pa po namin alam ngayon, sir. Ibinigay ng pulis ko sa ng location ko sa naganap ang aksidente. Ang asawa ko, hanapin natin. Magulol si Isay habang nagsasalita at hindi alam ang kanyang gagawin. Hanggang sa tumakbo to sa labas ng bahay para hanapin ang asawa. Melissa! Tawag ng kanyang ina at ng babae at hinabol nila to. Dali-dali ring lumabas ang dalawang padre de pamilya at sumakay sa kanilang kotse. Isay anak! Tawag ng kanyang ama at niyakap ang luha ang anak. Bitawan mo ko pa. Hahanapin ko ang aking asawa. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Sa aming mga anak. Papa, hindi ko kayang mawala si Marcel. Patuloy sa paghagulhol si Isay at nakalimutan niya saglit ang dalawang anak na nasa loob ng kanilang bahay. Isay, halika. Sabik na kanyang biyanang babae na nanginginig ng boses at ang katawan nito sa sobrang takot para sa kanyang anak. Sumakay si Isay sa likuran at ang ama naman sa harapan. Nagpaiba na lang ang kanyang ina upang may makatingin sa kanilang mga apo. Mama, ang asawa ko. Umahagulhol naman ito. Iyakap ni Isay ang kanyang biyanan dahil sa sobrang awa nito. Lakasan mo ang iyong loob anak. Luha ang sabi nito at hinigpitin niya ang pagyakap kay Isay sapagkat ramdam niya ang sobrang takot. Nang dumating sila sa bayan ni agad nang hinanap ni Marcel sa mga ospital. Wala pong naisugod dito sir. Sagot ng isang nurse na nakatalaga sa isang information at agad silang lumapit sa ibang ospital. Yes, meron po. Si Dr. Marcel Gomez ba ang hinahanap niyo? Tugon ng babaeng nurse. Opo, asawa ko siya. Luha ang sagot ni Isay. Nasa operating room po siya ma'am at kasalukuyang inooperahan. May nakakilala kasi sa kanya na isa ring doktor. Kwento ng nurse. Thank you. Patakbong tulungan nila ang operating room. Babe, nandito na ako. Lumaban ka. Maawa ka sa amin ng mga anak mo. Huwag mo kaming iwan. Humagulhol na naman si Isay habang pinagmamasdan niya ang asawa na kasalukuyang inooperahan ng mga doktor. Hindi nakatiis si Isay at bigla tong pumasok sa loob ng operating room. Nagulat naman ang mga doktor dahil sa kanyang biglang pagbukas ng pinto. Ma'am, bawal po kayo dito. Sabit ng isang nurse sa pilit pinigilan ng kanyang paglapit sa asawa. Sorry sa abala, asawa ko ang pasyente at isa rin akong profesional na doktor. Kailangan ako ng aking asawa at hindi siya pwedeng mawala sa amin. Pahayag ni Isay sabay hugas niya sa kanyang mga kamay at nagsuot ng pang-medical na damit at nagsuot rin siya ng medical mask. Luhaan siyang lumapit sa katawan ng kanyang asawa at sa kanya nakitang kalagayan nito.
Walang masyadong gasgas ang mukha ni Marcel ngunit maraming sugat ang kanyang kamay at paa. Anong status ng aking asawa? Tanong niya sa mga doktor na unang gumamot dito. Malaking damage ang kanyang dalawang marrow bones at hanggang ngayon wala pa rin siyang malay. Mahina rin ang response sa kanyang paghinga. Pagtatapat ng isang doktor. Babe, narinig mo ba ako? Ako to ang asawa mo, please lumaban ka. Hindi ko kakayanin kung iiwan mo kami. Kailangan ka pa ng ating mga anak. Kailangan pa kita. Lumaban ka babe, lumaban ka. Di ba magpapakasal pa tayo sa simbahan? Kaya huwag kang bumitaw ha. Hindi ko kaya Marcel. Tura ni Isay habang hinawakan niya magkabilang pisngi ng asawa. Hindi nakatiis si Isay at niyakap niyang asawa at hinalikan ang namumutlang labi nito. Tumulong na rin si Isay sa pag-opera ng kanyang asawa at sinigurado niyang magiging ligtas ito. Hanggang sa matapos sa sila at under observation pa rin si Marcel. Hindi naman umalis si Isay sa kanyang tabi. Umupo siya at hinawakan ng palad ng asawa. Critical si Marcel at wala pa ring malay. 2 araw na ang nakalipas kaya sobrang pag-aalala ni Isay. Ang mga magulang ni Marcel at Isay walang tigil sa pagdarasal para sa kaligtasan nito. Babe, ang haba na ng tulog mo, hindi ka pa ba nangangalay dyan? Gumising ka na. Namimiss ka na ng anak natin, lalo na ako miss ko na ang pag-aalaga mo sa akin. Ang iyong paglalambing, sobra ko nang namimiss. Please gumising ka na babe. Hinalikan ni Isay ang labi ng asawa sa bayakap niya at nagpatuloy ang kanyang paghagulhol sa dibdib nito. At maya-maya pa'y biglang naramdaman ni Isay na may humaplos sa kanyang likod. Paglingon niya ay nakita niyang isang kamay ng asawa at bigla siyang napatingin sa mukha nito. Nakita niya nagmulat to sa kanyang mga mata. Babe, gising ka na. Salamat Lord, salamat dahil binalik mo siya sa akin. Babe, salamat dahil hindi mo kami iniwan. I love you so much. Bulalas ni Isay at muling yumakap sa asawa na hilam sa luha ang mga mata. I'm sorry. Hindi ako nakarating sa karawan ng aking mga anak. Mahina niyang sabi sabay haplos sa mukha ni Isay. Okay lang yun, may ibang taon pa naman na mahalaga buhay ka. Sandali tatawagin ko lang si Mami at Daddy. Patakbo niyang tinong ang pinto at dali-daling sinabi sa mga magulang na gising na si Marcel. Agad naman pumasok ang mga ito. Marcel anak! Gililas ng kanyang mga magulang at sabay nilang niyakapan ni Gi-isang anak. I'm sorry ma'am, dad. Luha ang sabi niya sa mga to. Don't say sorry son, it's not your fault, said his father. Anak, pinakaba mo kami ng husto. Mangiyak-nyak na sabi ng kanyang ina. I'm sorry ma'am. He replied with tears in his eyes. Babe, kumusta mga anak natin? Okay naman sila babe, inaalagaan ni mama. Babe, sambit ni Marcel. Shh, huwag ka muna magsalita. Pagaling ka muna at alagaan kita. Ikaw at ang mga anak natin. Tinakpan ni Isay ang kanyang labi gamit ang isang daliri. Akala ko hindi na kita makikita. Luha ang sabi naman ni Marcel sabay haplo sa kanyang pisngi. Kinabukasan ay inilipat si Marcel sa isang pribadong kwarto. At kahit ilang sandali hindi siya umalis si Isay sa tabi nito at tinalan lang siya ng bihisan ng kanyang mga magulang. Ang ama ni Marcel at ang ama ni Isay ay palaging magkasama sa lakad sapagkat pinaimbestigahan nila ang pagkaaksidente ni Marcel. Kuha sa CCTV ng basement ng ospital kung saan nakaparada ang sasakyan ni Marcel. Kitang-kita ang isang lalaking lumapit sa sasakyan nito. Umupo to na tila may ginalaw sa ilalim. Mukhang kilala ko siya. Si Eko to, ang dating kasintahan ni Isay. Sambit ng ama ni Isay. Sigurado po kayo sir? Tanong ng taga-NBI. Oo, sigurado ako. Sir, siguraduhin niyo na mahuli ang lalaking yan. Kailangan panagutan niya ang ginawa niya sa aking anak. Galit na sabi ni Mr. Gomez. Nang makapunta sila sa ospital ay agad sinabi ng ama ni Isay ang tungkol sa kanilang natuklasan. Sigurado kang siya pa? Galit na tanong ni Isay. Hindi ako pwede magkamali anak. Pa, kung totoong sinasabi mo dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya sa asawa ko. Hindi ako papayag na hindi siya makulong. Galit na pahayag ni Isay. Huwag ka mag-alala anak. Hinahanap na siya ng mga otoridad ngayon. Tura ng kanyang biyanang lalaki. Salamat dad, sana mahuli agad siya. Nang magising si Marcel agad sinabi ni Isay tungkol sa kanyang pagka-aksidente na si Eko ang may kagagawan. Bahagya na lamang umiling si Marcel at muling pumikit. Pagkalipas ng 2 linggo ay makalabas na si Marcel, ngunit nanatili itong nakaupo sa wheelchair sapagkat hindi ito makakalakad.
Pero hindi nawala na pag-asa si Isay na muling makakalakad ng kanyang asawa. Siya mismong personal na nag-aalaga dito at ang kanilang mga anak. Babe, baka napagod ka na sa pag-aalaga sa akin. Pwede naman tayong kumuha ng physical therapy para matulungan ka. Kahit kailan hindi ako mapapagod na alaga at pagsilbihan ka, babe. At hindi rin ako susuko. Malaki ang tiwala ko sa natutulungan mo ako para muli ka makalakad. Nakangiting sabi ni Isay. Tumango si Maricel sabay hawak sa kamay ng asawa at tinala sa kanyang labi. Mahal na mahal kita, babe. At salamat. Dahil nandito ka palagi sa aking tabi na nagpapalakas sa akin. Ikaw at ang ating kambal. Anya sa asawa. I love you too, babe. Tugon ni Isay at niyakap ang asawa. Hindi iniinda ni Isay ang pagod sa araw-araw niyang pag-aasikaso sa kanyang mag-ama. Umaga at gabi ay lagi niyang ine-exercise si Maricel. Bawat sesyon ng asawa ay naroon din ang kanyang mga anak. Nakaupo ang mga to sa kanilang trolley. Kaya ganado naman siya sa kanyang ehersisyo. Dahan-dahan lang, babe. Paalala ni Melissa. Okay, babe. Kahit wala pang lakas at masakit pang buong paa ni Maricel, pilit pa rin niya itong inihaakbang sapagkat gusto na niyang mabalik sa normal. Dahil may higit 2 buwan na rin siyang nakaupo lang sa kanyang wheelchair. Babe? Yes, babe? May balita na ba kay Echo? Hindi pa tumawag si Daddy at si Papa. Pero nagsabi naman si Papa na agad silang tatawag kung mahuli na. Bandang hapon, kasalukuyan silang nasa kwarto ng mga bata. At saglit na nagpapaalam si Isay upang magpunta sa kusina para gumawa ng snacks para sa kanyang mag-ama. Marcy, mag-behave kayo ha, kukuha lang si Mami ng snacks. Paalam niya sa kambal na nasa loob ng kanilang krib at kasalukuyan tong naglalaro. Naiwan na mag-ama at si Maricel ay nakaupo sa kanyang wheelchair at masayang pinagmamasyan ng 2 anak na naglalaro. Ngunit sa di inaasahan ay biglang tumayo si Maricel at pilit inabot ang dahon ng bulaklak na nasa distansyang bahagi ng kanilang crib. Mardy, no! Sambit ni Maricel ngunit hindi nakinig ang 2 bata. Dada! Tawag ni Mardy na bahagya pang inangat ang isang paa sa gilid ng crib. Mardy! Muling sambit ng ama ngunit baliwala pa rin ng bata ang tawag niya. Hanggang sa nadulas ang kamay nito. Mardy! Sigaw ni Maricel. Sa sobrang takot ay hindi niya namalay na nakatayo siyang bigla. Nasalo niya ang anak at natumba siya at yakap-yakap nito ang anak. Dahil sa sigaw naman ni Maricel, napatakbo si Isay at hindi natapos ang ginagawang snacks. Sapagkat sobra siyang nabigla sa sigaw ng asawa. Bakit, babe? Ano ang... Putol niyang tanong dahil nakita niyang posisyon ng mag-ama. Babe, bunti ka na mahulog si Mardy. Lumuluhang sumbong ni Maricel dahil sa sobrang takot at sakit ng kanyang mga tuhod. Oh, I'm so sorry, babe. Bulalas ni Isay. Dali-dali niyang kinuha si Mardy at muling binalik sa loob ng crib upang alalay ng kanyang asawa na makatayo. Halika, babe, kumapit ka sa aking balikat. Sabi niya sabay patayo nito sa asawa. Sandali lang, babe. Tura ni Maricel at pinakaramdaman ng kanyang mga paa. Sapagkat napansin niya na biglang nawala ang sakit ng kanyang mga tuhod. Bumitaw si Maricel sa kanyang asawa at dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga paa. My God, babe, nakakalakad ka na. Gulat na reaksyon ni Isay. Babe, nakakalakad na ako. Sobrang sayang naramdaman ni Maricel at lumakato ng ilang hakbang. Oo, nakakalakad ka na, babe. Tugon ni Isay na walang mapagsidlan sa sobrang kaligayahan. Oh, thank you, Lord. Biglang napalod si Maricel at umiiyak habang nagpapasalamat sa itaas. Babe, ang saya-saya ko para sa iyo. Luhang sabi ni Isay at niyakap ang asawa habang nanatili patong nakaluhod. Babe, salamat dahil hindi mo ako sinukuan. I love you so much. Hindi ko susukan ang pamilya natin, babe. Kahit ano pa man na pagsubok na darating sa ating buhay ay lalaban at lalaban ako. Hilalas ni Isay. Agad nilang ibinalita sa kanilang mga magulang ang milagrong nakamit ni Maricel. At sobra naman ng kanilang kaligayahan nang marinig nila ang sinasabi ni Isay. Nangako ang mga to naluluwas sila agad. Marcy, nakakalakad na si Daddy. Pwede na tayong maglaro. Maaalagaan na kayo ni Daddy. Badamdamin niyang sabit ni yakap ang 2 anak. Dada. Sambit ni Marcy at nilaro ang pisngi niya. Marcy, mahal na mahal kayo ni Dada at Mami. Umiiyak niyang sabi. Mahal na mahal ka rin namin, Daddy. Isay said. Kinabukasan ay isang magandang balita na tanggap ni Isay mula sa kanyang ama.
at kasalukuyan pa silang nag-uusap. Talaga pa? Masaya niyang tanong sa ama. Oo anak, ngayon lang tumawag ang pulis ng humawak sa kaso ni Marcel. Nahuli na raw nila si Echo. Boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Mabuti naman kung ganoon, at least ngayon makamit na ng aking asawang hustisya. Hanggang sa natapos ang kanilang pag-uusap at agad siyang umakyat sa itaas upang ibalita sa asawang pagkahuli kay Echo. Pagbukas niya ng pinto ay naabutan niyang naglalaro ang mag-ama. Babe, meron akong good news sa'yo. Aniya. Ano yan babe? Tanong agad nito. Tumawag si Papa kanina lang at ibinalita niyang nahuli na si Echo. That's good, at least ngayon mababayaran na niya ang ginawa niyang kasalanan. Kalmadong umupo si Marcel sa gilid ng kama at pinatabi niya ang asawa. Dapat lang napagbayaran niya. Seryoso niyang tugon. Ikaw babe, anong gusto mo? Patawarin natin siya? Tanong ni Marcel. Hindi ako papayag na hindi niya pagbabayaran ng ginawa niya sa'yo. Babe, munti ka nang mawala sa amin ng dahil sa kanyang ginawa at hindi ko yun matatanggap. Okay babe, sabay yakap niya kay Isay. Araw ng linggo, dumating ang mga magulang ni Marcel at Isay at masaya ang mga to nang makitang maayos ang kalagayan ni Marcel. Dahil kumpleto ang dalawang pamilya, naghanda si Isay ng konting salo-salo upang ipagdiwang ang paggaling ni Marcel. Lumipas ang isang taon at nakapagtrabaho si Isay sa ospital kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Parehong kanilang schedule upang lagi sila magkakasama at kumuha sila ng dalawang yaya para sa kanilang dalawang anak upang malagaan ng maayos sa mga to. Babe, sambit ni Marcel at kasalukuyan nakahiga ang dalawa. Yes babe, tugon nito. Kailan mo gusto magpakasal tayo sa simbahan? Kailangan pa ba yun babe? Huwag na siguro, masaya naman ang pagsasama natin. Sigurado ka ba? Oo babe, yung gagastusin natin sa kasal, ipunin pa lang natin para sa mga bata. Kahit na simpleng kasal lang babe, gusto kasi kita na pakasalan sa simbahan. Okay babe, kung yan ang gusto mo, re-respetuhin ko at gusto ko rin naman yun eh. Thank you babe. Welcome, tulog na tayo. Yaya ni Isay. At kinabukasan, habang inaasikaso nila ang mga bata ay napag-usapan nila ang date ng kanilang kasal. Agad nila itong pinaalam sa kanilang mga magulang. Wedding day. Nauna nagpunta sa simbahan sina Marcel at ang kanyang mga magulang. At kasalukuyang nasa biyahe na sina Isay kasama ang kanyang mga magulang at ang kambal nilang anak. Lula ng puting sasakyan na merong bulaklak sa harapan. Hanggang sa dumating na sila sa simbahan at agad napangiti si Marcel na makita niyang asawa at mga anak. Ngiti na puno ng kasiyahan at pagmamahal sa kanyang mag-ina. Sinalubong to ni Marcel at hilam sa luha ang mga mata. Nagiging emosyonal siya ng mga sandaling iyon dahil bigla niyang naiisip ang aksidente nangyari sa kanya. At alam nito na second life na niya ngayon. Kaya naisipan niyang dalhin talaga si Isay sa tahanan ng Diyos. Hanggang sa magsimula ng seremonya at nagsalita ang pari. Welcome all of you. We are gathered here today for one of the happiest occasions in all human life. To celebrate before God the marriage of a man and woman who love each other. Marriage is a most honorable state created and instituted by God, signifying unto us the mystical union which also exists between Christ and the Church. So to me, this marriage be adorned by true and abiding love. Bride and groom, although life is a gift given to each of us as individuals, we also learn to live together in harmony. Love is a gift to us from our family and friends. Through these gifts of love, we learn to ourselves to give it back. Learning to love and live together is one of life's greatest challenges and is the shared goal of a married life. Today is a truly glorious day which the Lord had made. As today both of you are blessed with God's greatest of all gift, the gift of abiding love and devotion between a man and a woman. All present here today and those here in heart wish both of you all the joy, happiness and success and the world has to offer. Sisimulan natin ang pag-iisang dibdib ni Marcel at Melissa. Marcel, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Melissa na naging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay? Sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan at mamahalin mo siya sa habang buhay, gaya ng sagradong utos ng Panginoon. Opo, Marcel said. Melissa, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Marcel na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay,
Sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalugusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon. Opo, Melissa said. Hanggang sa sinabi na ng pare ang katagang, "You may now kiss the bride." Natapos ang masayang kasalan ni Marcel at Melissa. Habang tumatagal ang pagsasama ng dalawa, mas lalong tumatatag at tumitibay ang pagsasama nila. Laging binibigyan ng oras ang kanilang mga anak, lalo na kapag araw ng linggo. Inilalaan nila ito sa kanilang pamilya. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Marcel at Melissa. Nawa kayo nag-enjoy na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo magtapos, hayaan niyo pong i-shout out ko muna sina Miss Merlin Alerta Balao from Amman, Jordan at si Miss Naya Golomon Cule from Kuwait. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.